Unang-una, Kuya Eric, mga kababayan, walang talagang tiwala kay George Garcia. Ang aso, kahit bihisan mo, aso pa rin. Aso pa rin. Pending petition sina General Rio, yung grupo nila, na challenge ang COMELEC. Pero tinghayan mo natin ito, ang panawagan ni COMELEC Chairman George Garcia tungkol sa online voting at paano mo tinitingnan ang integrity of the electoral process in the line of your consistent and continuing expose, hindi lang sa Smartmatic, kundi sa mga taong involved. Lalo na po ang First Lady na sabi mo nga, consistently involved sa election fraud and manipulation scandals. Snatcher number one. Snatcher number one, sabi mo. Tunghayan natin ito, at ito ng huling bahagi ng talakayan with Atty. Glenn Chong. Sa kauna-unahang pagkakataon ay gagamit na ang mga OFW ng internet para sa pagboto sa darating na halalan. Ito'y matapos alyuhan ang 100 million peso contract ng COMELEC sa SMS Global Technologies at sa US-based firm na Sequent Tech Incorporated para sa online voting. Ang mga OFW na boboto ay kailangan lamang gumamit ng internet connection sa kanilang cellphone, iPad o computer para makapag-register at maka-access sa internet voting. Kakailanganin din nila ang kanilang original passport na magsisilbing kanilang valid ID sa pagboto. Kailangang mag-capture ang kanilang identification document na ito at ang video selfie. Tinayak naman ng mga kontraktor ang seguridad ng mga boto ng mga OFW dahil meron daw silang safety feature para dito tulad ng end-to-end encryption. Is a system that is end-to-end verifiable, which means that the votes are encrypted, they are private, and the process from the beginning, when you cast the ballot, to the end, where you have the results, is verifiable from the beginning to the end. And this means that you can check, in this case, that the cast ballot is correct, at the same time that the privacy of the voter and the privacy of the ballot is maintained. The cryptography being used is done by leading cryptographers in the world, which is part of the Sequent advisors. And we are confident that not only is it end-to-end verifiable, it is end-to-end encrypted. Magkakaroon ng massive voter education and information ang COMELEC para sa paggamit ng online voting doon. Umaasa ang COMELEC sa pamamagitan ng online voting ay mapapataas nito ang voters turnout sa 2025 midterm elections abroad. Anya maraming undocumented o nag-a-apply ng foreign citizen ang nag-aatubiling bumoto. Pero tiniyak ng komisyon na hindi sila mapapahamak dahil karapatan daw naman nila ang pagboto. Ang takot talaga nila, undocumented kami at malamang-lamang yung pong issue ng undocumented Filipinos ay hindi lang doon sa pinuntahang bansa. Napakadaming bansa yan. Pumunta po tayo sa Singapore, sa Hong Kong, kahit po sa Arab countries. Yan po ang laging problema, undocumented. So yung mga Pilipinos natatakot na pag nag-renew ng passport, take note, ang ginagamit po nila sa pag-renew o sa pagpaparehistro sa atin ay passport nila. And therefore, kung yung passport ay expired, hindi maparenew yung passport dahil natatakot sila pag nagparenew, baka ma-report na sila ay undocumented. And well, in all fairness sa ating embahada, sa ating DFA, when it comes to registration, wala naman silang issue sa passport. In fact, pero nagsabi sa atin, they are renewing the passport kahit pa-expired. Kahit pa maaaring alam nila na ito'y maaaring undocumented alien. Ang importante lang, ma-renew yung passport para makapagparehistro. So yun ang sigurong kinakailangan mapaliwanag. Kasabay nito, binigyan din ni Garcia na mahalagang tugon ng online voting para sa mga overseas Filipino. Marami kasi anyang hindi nakakaboto dahil sa layo nila sa mga konsulado at embahada, lalo na ang mga marino na nasa karagatan kung saan buwan ang inaabot ng kanilang paglalayag. Sa kasalukuyan kasi, sa Garcia, prioridad nila ang mga seafarers para sa online voting. Anya, ang boto ng OFW population ay napakahalaga para sa matagumpay na halalan. Sabi nila, baliwala rin naman ang boses ko. Pero gusto po namin sabihin sa kanila, ang boses nyo ay napakahalaga sa ating halalan. Maaaring 1 milyon lang po kayo, pero 1 milyon can elect the number 12 senator. Yung 1 milyon, 2 na kaagad na party list po yun, kung tutuusin. And therefore, it may mean a lot to candidates for the Senate, candidates for the party list, and later on, candidates for President and Vice President.
Nilinaw naman ni Garcia na may 17 post sa ibang bansa ang walang internet voting dahil hindi pinapayagan ng gobyerno doon. Kaya naman daw dadalhin na lamang ang mga bagong voting machines sa mga konsulado at embahada para doon magtungo ang mga botanteng Pilipino para sa kanilang pagboto. Ayun. Attorney Glenn Chong, speaking of COMELEC's innovation, sabi nila, maging Innovation maayos. for cheating. Kulang pala yung description. Ano yung reaction po ninyo at anong gusto nyong ibulgar dito? Unang-una, Kuya Eric, mga kababayan, walang talagang tiwala kay George Garcia. Ang aso, kahit bihisan mo, aso pa rin. Aso pa rin. I know kung ano yung reputation niya as an election lawyer at that time, bago siya naging chairman. And the fact na siya yung pinili ni Snatcher number 2, personal choice siya ni Snatcher number 1. So, si Snatcher number 2, Lisa si Marcos. BBM ito. Oo, si Snatcher number 2 ang pipirma. Pero ang magdidikta si Snatcher number 1, si Lisa Marcos. So, the fact na personal choice to ni Lisa Marcos, the more na wala akong tiwala. Klaro. So, balikan natin ang aso, kahit bisihisan mo, aso pa rin. Okay. So, wala akong tiwala in the first place kay George Garcia. Pangalawa, wala talaga akong tiwala din sa COMELEC as an institution. Oo. Maliban na lang doon sa mga gwardya at doon sa mga janitor na actually sinabihan ako, sir, sayo kami. Kasi alam nilang laro. Alam nila yung laro dyan sa loob eh. At ayaw nila ng ganun. These are the lowly rank and file dyan sa COMELEC. So, maliban yan sila. Okay. So, itong internet voting, anuhin na natin, barahin na natin ngayon pa lang. Sige. Ito, George, I know this will get to you one way or the other. Makinig ka. Kung may internet voting, dapat may resibo din, ha? Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng wala kasi kasama yan doon sa decision ng Supreme Court. Bagong Bayan versus COMELEC, of which I was the resource person, amicus curiae ng Korte Suprema. So I was there in front and all the justices were asking questions sa akin. Kaya nga, dinipensa namin yung resibo. And after the hearing, 13-0 pabor sa amin yung desisyon ng Korte Suprema. Kaya may resibo tayo. So dapat may resibo ang online voter. Dapat may resibo ang online voter. Kapag tinanggal niyo yung resibo ng online voting, alam na natin mga kababayan, dadayain wholesale yung boto niyo. Kasi wala kang traces. Wala kang trace. Ganito kasi, dito pa lang natin itong unang marinig ninyo. Ito yung gagawin natin mga kababayan. Pag bumoto kayo ng online, dapat may resibo kayo. Tapos padala nyo yung resibo to another database para bilangin natin. Yun ang counter-check. Yes, yun yung counter-check natin. And we're talking, Attorney Glenn Chong, of around 2 million votes ang sinasabi. Malaki yan. Makakapagpanalo yan o makakapagtalo yan ng kandidato pagka-senador. Klaro yun kung bakit mo nire-raise ang punto na yan. That's exactly what we're going to do. So mga kababayan, ngayon pa lang, alam na natin, ipipilit nila yung online voting, walang masama doon. Kaso nga lang, si George Garcia, hindi mapagkatiwalaan. Mas lalong hindi mapagkatiwalaan ng COMELEC kasi ang institution, walang kasama yung mga rank and file. So, itong Miro, wala pa tayong ebidensya na mandaraya. Tingnan muna natin. So, itong online voting, especially because mga kababayan, allergic talaga ako pag Hispanic names. May Robles doon. Kita ko nga eh. Tinitingnan ko kanina yung reaction mo Hispanic yung pangalan. Pag Hispanic ang pangalan, my goodness. Kasi Smartmatic puro din. Smartmatic, yes. Sa mga Hispanic. Espanyol yan eh. And may binanggit ka kanina doon sa una nating talakayan before you go on board today sa Pilipinas Ating Mahal, that George Garcia at ang COMELEC umatras sa isang challenge ng grupong kapareho kayo ng krusada to prove that indeed hindi hearsay at hindi katang-isip ang electoral fraud and electoral manipulation through Smartmatic na nangyari na nagbenepisyo ng malaki si sabi mo Bongbong Marcos si Snatcher number 2. Okay. Si Snatcher number 2. What is the point of this na bakit mahalaga yung punto na yon sa petisyon sa Supreme Court at pati sa challenge sa COMELEC na earlier ay kinol ni George Garcia as COMELEC chairman pero ultimately dahil mukhang maiipit sa ebidensya, umatras. Please. Ganito yan mga kababayan. Kuya Eric, napag-usapan na namin to kanina off-air. So sabi ko ito yung issue na mahalaga at this time. Connect ulit natin to sa online voting mamaya. Kung natandaan ninyo, gumawa ako ng affidavit at nilatag ko para
para madali kasing pumatak yung term Patak na mga talaga yan snatching Oo. Kakalat yan, Oo. magpa-viral yan. So, nilatag ko po doon, without fear. Maisog talaga. Paano ginawa ni Snatcher number 2 ang pag-snatch na nag-benefit kay Snatcher number 1. Si number 1 si Bongbong. Si Snatcher number 1 si Lisa Si Marcos. Lisa. Si Snatcher number 2 si Bongbong. Kasi by collusion yan. So, pagkatapos noon, sinubmit yung aking affidavit ni T. Reo. Ito si General Reo, si Gaslagman, at si Yung isa pa, tatlo yan may isa pa. Tatlo. Nakalimutan ko si Frank Isaac. Si Isaac. Kasama pa dyan si Colonel Odonio. So sila yon 4 actually. So but they're known as the Trio. So final yon, nag-file sila ng disqualification laban kay Smartmatic at sinubmit yung aking affidavit. I was there inside the hearing, October 17, 2023. Nag-hearing kami sa COMELEC at sabi ng abogado na mga petitioner, ito sila T. Reo, Your Honors, nandito po si Atty. Glenn Chong. You can ask him about his affidavit. Walang nagtanong sa 7 komisyoner na nasa harap na. Wala nag-challenge. Wala. They never asked me a question. Tapos yung abogado ni Smartmatic, mga 8 yata yung dito sa gilid namin. Wala ring nagtanong. Tahimik din sila. So you see mga kababayan, sa dinami-dami ng abogado doon, yung isa pa doon, veteranong prosecutor, walang mga hasbag tanong sa akin. They could have put me there on the spot. On the spot. At gibain nila ako. Yun ang patunay ko sa inyo mga kababayan. Walang takot, binubulgar ko ang pag-i-snatch ng ating eleksyon. Nitong snatcher number 1 at snatcher number 2. Kasi itong COMELEC, ayaw akong tanungin. Takot sila. So dinisqualify nila ang COMELEC. Pero sa hearing na yun, sinabi ni Garcia, para matahimik kayo, magbukas tayo ng mga balota. Ito yung challenge niya. Open doon sa hearing? Doon sa hearing. Nandun ako ang lingid sa aking kalaman, may abogado din doon. Yung mga abogado ni One American News sa Amerika. Nagpadala na pala sila ng representative doon. At pinagmasdan din ako. Bago nila ako pinapunta ng Amerika. So sabi ni George Garcia, para tumahimik kayo, proposal namin ng COMELEC. Magbukas tayo ng balota. Tapos sabi ko, sige, payag tayo, pero tayo ang mamili. Sige. Tayo mamili. So pumayag. So nakaset na yon. Then nalaman ko na lang kay General Reo, nag-submit sila ng listahan. One of that is Santo Tomas. Santo Tomas, Batangas. Oo. Kasi itong Santo Tomas, mga kababayan, Kuya Eric, iisang IP address lang yung mga nagpapadala ng resulta doon. Glaring talaga yung dayaan doon. Glaring, may ebidensya talaga. Then, ngayon, kanina, before I arrived, nabasa ko yung news na umayaw ang COMELEC. Doon sa challenge. Doon sa challenge. Umayaw ang COMELEC. Ayaw na nilang buksan ang balota. In the first place, sila ang nag-challenge. In the first place, mga kababayan, si George Garcia mismo ang nagsabi. Tama. In that hearing, I was there. Na, magbukas tayo ng balota, sige, pumili kayo. Tapos ngayon, sabi ko pa nga huwag nating ibigay yung buong proseso kay COMELEC. May experience ako dyan. Dadayain tayo. Dinaya din kami ni Brillantes. Another discussion na lang yun. Tama. Personal experience ko yun. Nag-away pa kami doon. Pero ito, sila nag-challenge. sila ang nag-challenge. Si George Garcia ang nag-challenge ang COMELEC. Mag-identify kayo kung saan ang bubuksan. Nag-identify sila General Trio. Ngayon, General Reo. Ngayon, umatras ang COMELEC. Okay. Ayaw nilang magbukas na ng balota. Anong analysis mo dito at bakit mahalaga ito sa ating tinitingnan na darating na midterm elections, including ang 2028 presidential and national election? Actually, Kuya Eric, mga kababayan, the fact na naghamon ang COMELEC na magbukas ka ng balota. Tapos ngayon, nag-identify tayo, sila, at natubok yung Santo Tomas, Batangas, umatras ang COMELEC. Anong ibig sabihin nun? It strengthens the case that snatcher nga yung nasa Malacanang. Ang daya. Snatcher nga talaga yung nasa Kasi Malacanang. mabubuking. Mabubuking. Snatcher talaga yung nasa Malacanang. I mean, snatcher talaga ng balota. Snatcher ng boto. Si snatcher number 1 at si snatcher number 2. Which brings to your main argument that they have a bogus mandate. Yes. And it does not represent anymore
yung kanyang pamumuno sa gobyerno at sa buong estado natin ng totoong sentimiento at sovereign will ng tao sapagkat ang proseso ay kanilang inisnatch, inagaw at ginamit nila ang pandaraya. Iyon ba ang contention? Yes, that's my point. Kaya nga, tuwang-tuwa ako nung bumitiw si Inday Sara mula sa mga snatcher. Kasi klaro. malinaw na the dividing line is clear. Itong one side, mga snatcher ito. Itong one side, ito yung legitimately highest elected official of the land. Na lehitimo. Oh, lehitimo, legitimate. Kasi she's pure, yung boto na, kanya talaga yun. So, going back to the online voting, mga kababayan, ngayon pa lang, Delikado pala yun, sabihin na natin sa COMELEC, let's make clear our demands. Yung online voting kasama doon ang resibo. At walang banggit sa resibo kanina. Oh, walang sinabi eh. Walang sinabing may resibo ka eh. Dapat may resibo ka. Digital. In accordance with Bagong Bayan versus COMELEC and Smartmatic. And then, I can ask a group na gumawa ng online database. You can send it there para bilangin natin na mano-mano yung boto ninyo. And then, kung anong labas ng COMELEC, meron tayong trace. O meron tayong mabilang din natin. Ayun. But it requires the cooperation of all online voters. Very categorical ang importance ng binanggit ni Atty. Glenn Chong because if you do online voting, electronic yan eh. Yes. May computer system na gamit. Pag walang traces or walang data support like resibo, mahirap po matrace ngayon kung totoong yun ang binoto Yes. at yun ang bilang ng bumoto. The moment sasabihin ng COMELEC na walang resibo, wala na. Goodbye na yan. And we're talking about the potential, sabi ni George Garcia, ang COMELEC chairman, 2 million votes. 2 million votes. Naku, ang laki ng paglalaro ang boto. So kaya mga kababayan, mag-demand tayo ng resibo in accordance with Bagong Bayan versus COMELEC and Smartmatic. And the other one is, we need the 100% cooperation ng ating mga online voters to send your receipt to a database at doon natin bibilangan na mano-mano and i-compare natin sa resulta ng COMELEC. Atty. Glenn Chong, Baka aatras si COMELEC nito. malamang. At ma-hold niya kasi nakita mo na i-point out mo Actually, clearly. nung yung nagsasalita effects. pa lang si George, Nakita mo agad eh. nakuha ko na kagad, ito yung gagawin namin. Online. Ito na naman ang snatching modus na dayain ang boto ng mga overseas Filipino workers at mga nakadeploy sa abroad at yung mga online targeted na mga botante na umaabot ng 2 million votes. Kuya Eric, mga kababayan, mang-i-snatch na naman si snatcher number 1 Grabe. para sa kanyang mga kandidato. Kaya lahat ng kandidato doon, luyuko sa kanya. Para mabiyayaan ng mga in-snatch na boto. Lalo na ngayon sa mga re-electionist sa Senado at pati sa other positions. Kaya nga walang pumupuna sa kanila na senador eh. Walang Tiklop pumupunta sa kanila, tiklop lahat. Kasi takot. Alam nila na marunong mang-snatch ng boto si Lisa Marcos. Terrible. And then spread the goodies all around para manalo ka. Naro napakaganda at napakalinaw ng talakayan natin at hindi natin ito lulubayan at in the next few episodes na darating pa para sa Pilipinas nating mahal, we will invite Atty. Glenn Chong into the discussion of presentation ng systematic election fraud projection at ang strategic plan ng Marcos government na mang-snatch ng boto through electoral fraud and manipulation at pati na ang digma-digmaan para manatili sa poder. Atty. Glenn Chong, briefly, your final message for the Filipino people dito sa pinaninindigan mong advokasya for good governance and leadership sa ating bansa na may integrity at matino na pamumuno. Mga kababayan, I remain steadfast in my allegations, in my laban dito kay snatcher number 1 na si Lisa Marcos at si snatcher number 2 na si Bongbong Marcos. They have no right to remain in office. Kasi ini-snatch nila yung kanilang mandato. I suppose we will all gravitate towards the legitimately highest elected official of the land na si Inday Sara. Because alam kong hindi naman talaga, hindi naman siya nakinabang doon sa snatching ni Lisa at Bongbong Marcos. Claro. So, mga kababayan, hindi natin pwedeng hayaan na yung pagnakaw ng boto natin ay patuloy na mangyayari at magbe-benefit ang mga snatcher. Itong snatching ng boto has to end. Yes. So if we have to get back that political power from them, we have to get it back from Claro. them. Because that is something that they do not deserve. Claro. Kaya andito ako, patuloy kong sasabihin to, regardless of the
repercussions to me personally. Pinapa-disqualify, pinapa-disbar pa-disbar ka na, nila ako. 5 beses na. 4 na beses. pa lang, Tumigil 4 na pa lang. doon sa Angeles. Angeles, wala na akong disbarment. Siguro, napagtanto din nila, walang epekto to eh. Kahit magdisbar tayo, magdakdak magdakdak pa rin si Glenn Chong. But I would like to challenge these snatchers. Si snatcher number 1, Lisa Marcos. Snatcher number 2, Bongbong Marcos. Kasuhan nyo ako doon sa aking affidavit This is all statement. tungkol sa snatching ng eleksyon na kayong dalawa ang suspect. Doon tayo At hanggang ngayon, magkakatalo. tahimik sila dyan. Tahimik sila dyan. Sabi nga pala ni Lisa Marcos, hayaan na lang natin yan si Glenn Chong. I hope he wins as congressman or governor or something. Para nagpaparinig si Snatcher. Tumigil ka dyan para papanalunin kita. Kahit anong mangyari, hindi ako yuyuko sa iyo, Snatcher. Hindi kami mababayaran. Hindi kami mababayaran. Ang dugong dumadaloy sa amin ay mas ginto pa sa ginto. Yan pong Pilipinas Agree. nating mahal. Attorney Glenn Chong on the house.